napag-usapan natin nakaraan na yung mga senador na maagang umuwi ay mukhang may alam kung ano oras papasukin ng NBI ang Senado upang sa pilitan na kukunin si Senator Bato de la Rosa. At hindi nila madinayan dahil ayon kay Senator Amy Marcos, ang nahuling NBI ay umamin na siya po ay nautusan gawin ang lahat. Alam niyo lang ibig sabihin, basta't makuha lang si Bato. Ngayon, aminado rin pala itong si Erwin Tulfo na siya daw po ay napahiya na. Dahil noon sinabi niya na walang mangyayaring kudita dahil manipis daw po ang numero nila Senator Alan Peter Cayetano. Kaya yung mangyayaring kudita ngayon, sabi niya, ayaw niya na daw magsalita. So, obviously, alam naman namin na kahit hindi ka magsalita, gunggong ka, hayop ka, na Erwin Tulfo ka, alam naman natin na hindi kayo titigil ng mga hayop kayo na magkudita at talagang i-uninstalled, tanggalin itong Senator Alan Peter Cayetano kasi nga, mabubuking na naman ang mga linya nyo na kunwari kayo po ay para sa mga mahihirap, kunwari kayo po ay lumalaban sa korupsyon, pero hindi nyo ma-pressure itong si Lacson na ipagpapatuloy ang investigation sa Blue Ribbon Committee at maging patas. Isa yan sa kanilang kinakatakutan. At syempre, kahit yung mga Marines ay nagsasabi na talagang involved ang ilang senador and pinangalan na kanila. Itong si Tuta Soto. Marami pa dyan. Kaya maganda sana kung maituloy ang investigation sa Blue Ribbon hearing. So, alam natin na ang susunod, Monday, kung hindi sila magtatagumpay, ang uupo bilang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee ay si Senator Marcolita. So, pag yan ang uupo, tiwas sila lahat. Ngayon mga kababayan, masama daw ang loob ni Erwin Tulfo. Basahin natin. Sabi niya, it's unfair naman na pagbibintangan kami na may kinalaman na kaya kami umalis dahil may pakana na alam namin we don't have an idea. Hindi kami isinama sa kokos. Yun lang yun. So, sinasabi niya, wala daw silang alam na may mangyayari. Ibig sabihin kasi, yung barilan or yung nagsimula ng magbarina, yung NBI sa pader na nakakonekta po sa Senado at GSIS. Siyempre, Erwin Tulfo, wag mo na kaming gaguhin dahil wala nang maniniwala sa inyo. At may umaamin ba? Si Bongbong Marcos nga, di ba? Bistong-bisto na, hindi pa umaamin. Saldi ko nga nagturo, pero pilit na nililinis ang kanyang sarili. Martin Romualdez, nagturo, pero pilit na dinideny yung accusation na siya po ay pumaldo sa flood control project. Kayo pa kaya? Certified naman na vendalo, sinungaling, laban bawi, itong mga Tulfo. Tinan mo, napakatahimik po nila. At sila po ay kasama sa pabor na isoko si Senator Bato de la Rosa sa ICC. Tingnan mo kung gaano kagago yung mga ito. So, nagkaroon po ng issue regarding sa China, galit na galit sila. Gusto nila i-deklara persona non grata yung ambasador ng China. Pero mantakin nyo, pagdating sa China, gigil na gigil sila. O, ipaglaban natin yung ating karapatan. Atin ang West Philippines Pero pucha, pagdating sa soberanya natin against the ICC, pagdating sa karapatan ng isang Pilipino, kagaya ni Tatay Dikong, Senator Bato de la Rosa, ang mga gago, pabor sila na isoko sa kampo ng mga dayuhan. At nakipagsabuatan pa si Tuta Soto at silang mga minions para makapasok sa loob ng Senado ang NBI na walang coordination. At dahil takot lang sila na mapalitan, gusto nila isoko ang isang senador. Totoo lang, para magkapatid na sila dyan Although magkaiba yung kanilang kinabibilangan na political party, magkaiba man ang kanilang, sabihin natin siguro, idea, opinion.
Pero sa totoo lang, magkakasama sila. Mas marami pang araw na magkasama sila ng mga senador kaysa kanilang pamilya. Mantakin mo, isuko mo yung kapwa mo senador. Di ba? At hinayaan nyo na umalis kayo, hayaan nyo sila doon sa loob. Sabihin natin, sige, wala kang alam. Pero wala ka man ng concern doon sa nangyari sa loob. Hindi nyo malang tinawagan yung kapwa nyo senador, kinamusta, ano bang nangyari? Hindi man lang kayo nagpalabas ng statement the moment na nagkakagulo. Nanonood lang kayo. Anong ginagawa nyo? Tumatawa habang pinapanood yung kaguluhan na nangyari sa Senado habang nagla-livestream. Yung kapwa nyo senador. Pagkatapos ng gulo, tsaka kayo magsasalita. Hugas kamay kayo. At sabi pa ng iyong kapatid, na isa rin nagkukunwari, na makatao, maka-Pilipino, gusto ipaglaban din yung karapatan natin, isa ring pabor na isoko Senator Bato de la Rosa. Nakakalungkot daw po yung nangyari sa loob ng Senado at gusto niya daw po ito paimbestigahan. Okay. Pagkatapos ng gulo, gusto niyo imbestigahan. Pero yung mga nangyayari, yung gulo, tahimik lang kayo. Mukhang excited pa kayo kung anong mangyari sa loob. Mukhang excited pa kayo kung ano nang nangyari kay Bato at kung nangyari sa kapwa niyo senador. Pagkatapos ngayon, bigla kayo pag-sponsor. Bigla kayo kunwari magpapaimbestiga. Itong lumang drama na ito, mga kababayan po natin. Diba? Pabor na isuko ang isang senador. Pero pagdating sa West Philippines, gusto nila magpakamatay. Ano pinagkaiba sa Netherlands, ICC, kaysa China? Parehong bansang dayuhan niya na ayaw natin na tayo ay sinasakop. Ayaw natin na tayo ay pinapakialaman. Ayaw natin na tayo po ay magpasakop sa kanila. Pero tingnan nyo ha, mismo yung Solicitor General, abogado ng gobyerno ng Pilipinas, nagsasabi na dapat i-enforce ang warrant of arrest ng ICC laban kay Senator Bato de la Rosa. Hindi na tayo membro ng ICC. Hindi nila nirespeto. Bakit enforce nyo? Unang-una, wala silang pulis. Wala silang magagawa kung hindi magko-cooperate yung ating gobyerno. Bakit ka magko-cooperate? Bakit mo respetuhin yung mga yon? Hindi naman natin kapwa Pilipino yun eh. Di ba? Dapat protektahan yung kapwa natin Pilipino. Tingnan yung nangyari kay Saldico. Saldico nag-apply ng asylum sa Europa. Pero si Saldico, hindi isusuko. Ayaw isusuko ng Europa sa Pilipinas. Ayaw nila i-deport. Binibigyan nila ng protection. Pero si Tatay Digong pinadala nyo sa dahig. Si Senator Bato ngayon gusto nyo pa ipadala sa dahig. Kaya dapat yung mga Pilipino makapanood ng video ito, hindi tayo papayag dyan. Kasi kung gagawin yan ng current administration, ibig sabihin, lahat na oposisyon, lahat na ayaw niya, pwede niya pala ipa-arrest at ipadala sa dahig para kontrolado na naman ang gobyerno. Ano bang puntot dulo niyan? Tanggalin si Bato para ma-impeach si Sara? Tanggalin si Bato para humina yung kampo ng mga Duterte? At madali nyo ma-impeach si Sara? Pamumulitika pa rin. Diba? Kaya hindi lang masabi na walang pamumulitika. Yung ginagawa nila, pamumulitika lahat yan dahil politiko kayo eh. Takot lang sila na managot kay Sara. Kaya ito na, lahat na. Itong nangyari kay Bato, nangyari kay Tatay Digong, mag-file ng kaso sa mga kaliado ng mga Duterte, impeachment kay BP Sara. Lahat yan, takot sila sa totoong pananagutan. Kaya sinasabi ng mga dilawan, kalokohan lang yan, mga kabayan pa natin. Yung sinasabi ng mga dilawan, ang gusto nila magkaroon lang na accountability, pananagutan, pag Duterte, may accountability at pananagutan. Pag Marcos, pagka-aliado nila, tahimik lang. May pamisa-misa pa silang nalalaman. Mga kabayan, na po yung mga komento nyo dito. Sinasabi ni Erwin Tulfo na sila ay walang alam na magkaroon ng gulo sa Senado. At sinasabi niyang wala daw kudita. Ayaw niya na daw magsalita kasi napahiya na po siya. Bukas yung ating comment section sa baba. Maraming salamat at mabuhay. Never lie, never cheat, never steal, and never tolerate those who do. Mga kababayan, ano kaya yung pakiramdam ni Bongbong Marcos habang sinasabi niya huwag magsinungaling, huwag mandaya, at huwag
magnakaw, lalong hindi mo itolerate yung mga gumagawa nito. Yung mga kababayan po natin, markado si Bongbong Marcos sa pagiging sinungaling, sa pagiging mandaraya, at sa pagiging magnanakaw. Sino yung nagsulat ng kanyang script na to? Bakit niya pinapatamaan ang kanyang sarili? So, comment na kayo dyan sa ating comment section. Kung ano po ang inyong salubin, komento sa mga pinagsasabi nitong si Bongbong Marcos. Kapit tayo.